Naman sa actual outcome o accomplishment, nakalagay po dito yung mga dahilan kung ano po, saan po ginamit yung pera. Tama po ba? Ang binayaran po nila sa rentals is worth 2.850 million. Tama po ba? Yung petsang December 28, 2.6 million. At nung December 27, 3.7 at noong December 29. So in just 3 days, nagbayad po sila ng 8.750 million for the rentals. Hindi po ba parang bumili na po sila ng bahay niyan? Attorney Camora, pasensya na po kayo. Kayo po ulit matatanong ko po. Batay po dun sa Joint Circular number 2015-01, ang isa po sa mga requirement po para sa liquidation po ng Confi Fund ay yung tinatawag po nating accomplishment report. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Okay. Pwede po bang pakita po dito yung accomplishment report sa ating TV? Yan, ito po. Yan po yung yan, ito po yung accomplishment report. So, ang laman po ng accomplishment report, makikita po natin dito, nakalagay po dyan yung period covered. Yan po. Ito po, ibig sabihin po nito, ito yung araw o buwan na covered kung saan ginastos itong mga itong surveillance and monitoring. Tama po ba? Tama po, Mr. Okay. Chair. So, dito naman sa actual outcome o accomplishment, nakalagay po dito yung mga dahilan kung ano po, saan po ginamit yung pera. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay. At doon naman sa amount utilized, ibig sabihin, ito po kung breakdown ng amount, kung paano po ginamit o kung saan ginamit. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. At syempre, nandito po sa baba niyan, yung special disbursing officer at saka po yung nag-approve. Tama po ba? So yan ang bali yan ng laman ng accomplishment report. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay. So base po dito, dito po makikita po natin yung sa letter C, rental of other incidental expenses relative to the maintenance of safe houses. Dito po sa rental ng safe houses ng OBP, hindi po ito nagre-refer sa long-term lease. Tama ba? Hindi po, sir. We have no way of knowing. Tama po Yes ba? po. Okay. Basta't ang itong lease na to, naka-pertain lang doon sa period covered, which is yung December 21 to December 31. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. So, ibig sabihin, ito nakalagay po dyan na 16 million. Ito lang po yung covered niya. Yung December 21 up to December 31. Yes, Mr. Chair. Okay. Yun yung time po na... Yun yung time na ginastos itong 16 million. Yes, Mr. Okay po? Chair. Yes, Mr. Okay. Chair. So, batay po dito sa joint circular na ginawa po sa OBP sa accomplishment report na to, ang DEPS po, yun ang source ng file. Tama po ba? Ang DEP, ang ibig sabihin po ng DEP, document evidencing payment. Tama po ba? Yes, Mr. Okay, Chair. so ang document evidencing payment is the acknowledgement receipt. Yes, Mr. Chair. So wala na pong iba. So hindi po, wala po dyan yung contract of lease. Wala po, Mr. Wala Chair. po. So talagang pinaka-ebidensya lang niya na tinatawag natin is yung acknowledgement receipt na yung tao o kumpanya nakatanggap ng ganitong amount base po sa bayad. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Tama Okay, po. tama. So sa madaling salita, dito po sa 125 million na rent na confidential fund, lahat po yan, ang pinaka-ebidensya lang niya is acknowledgement receipt. Regardless,
kay food, kay rentals, kay reward, lahat po yan pare-parehas lang yung ebidensya. Yes, Mr. Which is Chair. acknowledgement receipt. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay, walang OR, wala lahat. Wala po, Mr. Okay. Chair. Now, punta po tayo dito sa rental ng houses. Ano pong specific mandate o programa ng OBP kung saan kinakailangan po ng OBP ang mga safe houses? Mr. Chair, May alam po ba kayo? ang nakalagay lang po dito sa accomplishment nila is yung program nila which is safe implementation of OVP initiatives and confidence building. Okay. So, ito, wala, without giving names, meron po ba kayong idea o alam kung sino po ang mga nilagay nila dito sa safe houses na to? Sino yung mga pinatira nila? No, Mr. Chair, since it's a safe house, So, hindi talaga hindi po dinidivulge? pwede, yes, Okay. Mr. Chair. Okay. Pupunta po tayo dito sa isang acknowledgement receipt worth 1 million pesos. Napansin ko po dito, wala po dito sa acknowledgement receipt na kahit na anong detalye ng safe house. Hindi po nakalagay kung saan, wala pong lease contract, wala pong kahit na anong detalye except yung name lang po ng owner. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay. At dun sa kung mapapansin din po ninyo whether 1,500,000, 750,000, ang template po nila ay pare-parehas. Yes, Mr. Chair. Okay. Based po dito, sinasabi po ninyo sa liquidation ng OBP Confidential Fund, yung 2022, 34 ang acknowledgement receipt. At tama po ba? Yes, Mr. Chair. Okay. Tama. At kanina, sinabi po ninyo, sa 34 na to, 34 po yung safe houses. So, ibig sabihin, isang resibo represents one safe house. Tama po? Yes, Mr. Chair. Okay. May idea po ba kayo dito sa safe house na to kung ito po ba ay bahay, kondo, o kung ilang palapag? Wala po, Mr. Chair. Wala pong information. Wala po kayong Kung idea. ano lang So, ibig sabihin, wala kayong alam na detalye. no details, Mr. Chair. Okay. So, lumalabas din po dito, in 11 days, ang nagastos po nila sa safe houses is 16 million. Yes, Mr. Chair. Ayan po. Okay. Ano po yung pinakamurang safe house na kanilang nirentahan in 11 days? Yung pinakamura po. Magkano po yun? Mr. Chair, it's 250,000 po. Ang pinakamurang safe house na kanilang nirenta in 11 days is 250,000. 250,000, Mr. Chair. Okay. At ano naman po, magkakano naman po yung pinakamalaki? Mr. Chair, meron pong 1 million po, Mr. Chair. Okay. So, base po dun sa inyong official receipt o base po dito sa official receipt na kanila pong in-issue at dito po sa pinakikita po sa atin, may dalawa po ditong nakalagay na 1 million. So, ibig sabihin po ba may dalawang safe houses sila na nirentahan in 11 days worth 1 million? Tama po ba yun? Tama po, Mr. Chair. Tama, okay. At dito po, nakalagay din po dito sa isang OR na worth 1 million, binayaran po nila to dated December 26 at yung isa naman dated ano ba itong isa? December 28. Tama po, Mr. Chair.
Dalawa po kasi yung interpretation ko niyan. Ano po ba ang tama? Ito pong 1 million na to ay for 11 days, which is December 21 to December 31. O dahil po dung sa date of payment December 26, doon po nagsisimula yung rentals. So 26, 27, 28, 29, 30, 31, which is 6 days. At doon naman po sa isa, December 28, which is 4 days. So yung bang 1 million na binayad nila na December 28, yung 1 million na yun in 4 days o in 11 days? Mr. Chair, it just means na nung date na yun po, nabayaran yung recipient po. Pwede But it pong- does not follow na yun yung period cover. Yes, Mr. Chair. Pwede pong... Hindi ka ba 11 nagtaka po. na minsan na hindi ka naman, hindi po ba kayo nagtataka, di ba normally po sa mga rentals, magbabayad ka muna bago ka mag-occupy? Yes po, sa normal rental po. So ito po hindi normal. It's a safe house, Mr. Chair. Hindi. Tama po, I understand na safe house. Pero di ba na normally po pagka ganyan po, may mag-uupa. Pag-uupahan po ninyo ang isang lugar, hindi ka naman makakapag-occupy nang hindi ka muna nagbabayad. Minsan, meron nga pong down payment, meron pang advance payment. Karamihan... Hindi, di ba yun naman, meron ka bang instance na nauna muna yung pagpasok bago yung bayad? Meron po bang instance na ganun? Nangyayari po ba yun? Wala po akong information. Wala pong kung may information. ganito Kasi po. ang normally po, Normal. magbabayad ka muna bago ka papayagan ng may-ari na pumasok. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. So ito po, pwede rin naman na yung payment ng 1 million is just for 4 days. Possible din naman siya, Possible Mr. din. Chair. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Yun. Hindi po ba kayo nagtaka na sobrang mahal nun, yung 1 million in just 4 days? Anong klase pong safe house to? May swimming pool po ba tong safe house? May wifi? Sa BGC? May pakikita po ako sa inyong isang resort sa Shangri-La. Shangri-La, Boracay. Ang per night po nito is 22,500. This is a high-end luxury resort. It is just 25,000 per day. As compared po natin dito sa 1 million, bali magkano po lumalabas yung 1 million per day in 11 days? Magkano po ba yon sa 11 days, yung 1 million? Mr. Chair, 90,000. 90,000 a day. 909. Yes, Mr. Chair. As compared po dun sa luxury resort with complete amenities. Much worse kung 4 days. Yung 1 million. 200 Magkakano po lumalabas yun in 4 days? 250, Mr. 250,000 per day. Hindi po ba kayo nagtaka kung bakit ganun kamahal? Wala Hindi po naman kayo nagtaka? kaming information kung gaano kalaki building po ba Wala siya po kayong or- information kung gaano po kalaki yung building. Okay. May papakita pa rin po ako sa inyo. Yung mga condo unit po sa BGC. Yan po. 90,000 per day. 90,000 per month sa BGC Taguig po. Hindi po yan 90,000 per day. That is 90,000
per month ang rental po dyan sa BGC. Ganyan po ba ang itsura nung rest house na narenta? Wala Yun- pong information. Wala po kaming information on the anong wala. klase pong safe house. Alam po ninyo, medyo dapat nung tinitignan po ninyo, nagtaka na kayo sa laki po ng rentals in 11 days eh. 16 million, very glaring na po yun eh. Nung December 28, 2022, ang binayaran po nila sa rentals is worth 2.850 million. Tama po ba? Yung petsang December 28, 2.6 million. At nung December 27, 3.7 at nung December 29. So in just 3 days, nagbayad po sila ng 8.750 million for the rentals. Hindi po ba parang bumili na po sila ng bahay niya? Pwede. Tama Mr. po Chair, ba? hindi po allowed ang purchase ng Ayun, safe house. hindi allowed yung purchase. Since kailangan pong... Yes. Hindi rin secret- allowed yung construction. Tama ba? Yes, Mr. Chair. Okay. But that amount is equivalent to one house. 8 point something million. 8.7 million. Tama po ba? Lalong-lalo na kung sa probinsya. And we have 30... Ilan to? We have 32 ba to? 32 safe houses. 34 acknowledgement receipt. Total amount of 16 million in 11 days. Yes, Mr. Chair. Hindi po ba kayo nagtaka doon? Sa amount? Since safe house naman po siya, Mr. Chair. Kasi hindi allowed. Hindi naman po rin namin alam kung ilan ang sine-safe house, ilang... Kasi kanina sinabi po ninyo, one receipt is equivalent to one safe One house. safe house. Tama po ba? Tama po. Pero kung ilan yung taong ilalagay doon, or kung sino mga yun, wala po kami Ayan, pupunta po tayo information. dyan sa taong binabanggit po ninyo. Balik po tayo dun sa accomplishment report. Doon po sa provision of medical and food aid. Pwede po bang yan, provision of medical and food aid amounting to 42 million. 40 million, Mr. Ay, 40 million. At sa akin dito, 42. Okay. Amounting to 40 million. So that, dito po sa ayan po. Ayan. Dito po sa February 6 to March 29, 2023. Provision of medical and food aid in the amount of 42 million. Ito pong 42 million, ilang araw po ang covered nito? 53 days. Tama po ba? February 6 to March 29. From February 6 to March 29. Ilang days po to? 53? Yes po, Mr. Chair. Okay, 53. So lumalabas po, that is equivalent to 840,000 per day, more or less. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay. Sa isang araw po, gumagastos sila ng 840,000 para po sa pagkain at sa medicine. Ang tanong ko po, ilang informant po ba yung kanilang binibigyan ng gamot at pagkain para makakonsume ka ng 840,000 sa isang araw?
Kasi pagpalagay na po natin na 2,000 po ang isang sako, that is equivalent to 420 sacks of rice a day. Mr. Chair, based sa documentary evidence of payment, Pakilakas there po. were 119 recipients po. 119 na acknowledgement receipts po. na acknowledgement receipt. So, ibig sabihin nito, 119 na informant? Ang tumanggap po. Ha? Lahat po yun may kumakain, syempre. 119 po na acknowledgement receipts siya, pero wala pong details indicated kung ilang Informants ang kanilang... tao ang nabigyan po, Mr. Chair. Okay. Kasi nakakagulat lang. Kasi sa 840,000 po, parang grabe namang... Sa dami naman pong pinakain nito in a day. At ang dami rin pong nagkasakit. Nagkaroon po ba ng peste dito sa lugar na to para ganun po gumastos ng medicine? So again, dito po sa food and medicine, same DEPS. Ibig sabihin, same din po yung evidence na kanilang inilabas, which is yung acknowledgement receipt. Tama po ba? Tama po, Mr. To justify ito pong purchase of medicine and food. Tama po ba? Tama po, Mr. And Chair. same format. Tama po, Mr. Chair. Same format. Same format for the rentals and same format for the medicine and food. Opo, Mr. Chair. Okay, so pare-parehas po.